Doon po sa gandang probinsya, tabing dagat. So, pagkagaling doon po sa inuman, uwi na siya. Hindi niya alam, yung anak niya, hindi niya alam sinundo na siya. Dahil lakad siya ng gano'n. Yung bawat iyapak niya, ginagaya ng bata. Nakita niya! Natauhan siya. Meron pala akong anak na nakatingin sa akin. Meron pala akong anak na nakasubaybay sa buhay ko. Nakatingin sa akin kung paano ko lumaban bilang lasinggero. Hindi po pwedeng magbunga ng santol ang mangga. Tama? Amen. Minsan lamang tayo mabubuhay sa mundo na ito. Maikli ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin, hanggat buhay ka, buhay tayo, God give us an opportunity para ayusin ang way of life natin hanggat nabubuhay tayo. Yan ang sinasabi ko palagi, mag-iwan ng magandang bakas para alalahanin bukas. Kalain mo yun. Nakamasid pala ang anak mo. Anong implikasyon? Pag hindi siya tumigil, pagdating ng panahon, yung way of life niya, way of life ng bata. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayos ka naman. Amen? Glory to God. Ang sarap yata maging ama. Ang sarap maging mabuting ama. Amen? Amen. Ang hirap maging masamang ama. Tama ba? Ang sabi po ng ating Panginoon sa Kanya, go, your son lives. Amen? Jesus said to him, so, madali ba? Bakit hindi sinabi niya to kay Jesus Christ? Opo, naniniwala ako sa sinabi mo. Bakit mo pwede samahan mo? Punta ka pa sa bahay mo. Are you okay? So, pag sinabing dying, desperate. No? Desperado. Diba? Dying na nga eh. Yan ang sitwasyon. Pero, dapat po, mula sa pagiging, kasi pagka ikaw desperate, tingnan nyo, nag-desperado ka,
May sakit ka, halimbawa. Kahit sinong doktor, pinupuntahan. Kahit na si Dr. Kwak-Kwak. Tama? Punta ko saan-saan. Punta ng Quezon, punta ng Pangasinan. Pagka nabalitaan, may albularyo doon. Para lang gumaling, kahit dasalan ka pa, kahit na orasyonan ka pa, ang mahalaga, gumaling. Hello? Tama ba? Yun ang nakakalungkot. Minsan na nakakalungkot, ang tagal na sa pananampalataya, tagal-tagal mo ng Kristiyano, nung magkasakit, sasabihin ng kapitbahay, nakulam ka, pakalbularyo ka. Hello? Isa pa nga nakalarinig ko, sumakitan dyan, lawayan kita. Aribe! Alam niyo po, pag ikaw mananampalataya, yung talagang tunay na mananampalataya, hindi ka sasangguni sa mga yan. Yes. Amen. 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 Pag ikaw ay totoong mananampalataya, hindi tatalab. Amen. Yung kulang, yung usok. Tama. Amen. Pag ikaw tunay na mananampalataya, ang pwede mo lang lapitan, Si Jesus. Only Jesus. unang-una, si Dr. Jesus. Amen. Amen? At kung pwede mo rin lapitan yung mga medical doctor. Amen po ba? Amen. So, pero para sumangguni pa sa mga yan, opo! O pwede magpagaling. Pwede sila magpagaling. Pero, na-deceive ka. Every time nasasangguni ka sa mga yan, merong spirit, transferring spirit. Lalo kang magiging masamang tao. Amen? Amen. Kung ikaw ay mananampalataya, sabi ng Bible, greater is He that He is in us than he that is in the world. Amen? Mas makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin kaysa anumang kapangyarihan meron ang mundo na ito. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Hindi tayo nito sa atin, hindi kita talaw. Hindi kita talawan. Kung nananampalataya ka. Pero pagka gigewang-gewang ang faith mo, tatalaw. Tatalaw. Dapat ka gigewang-gewang ang faith mo. Kasi nga, ayaw sa iyong paniniwala eh.